tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakatinding pangyayari ang muling yumanig sa silangang Europa matapos ilunsad ng Russia ang isa sa pinakamalawak na pag-ataking panghimpapawid mula nang magsimula ang digmaan. Sa loob lamang ng isang gabi noong Hulyo 30, 2026, nagpakawala ang mga puwersang Ruso ng kabuuang 358 sandatang panghimpapawid na binubuo ng 74 missile at 284 drone laban sa iba't ibang rehiyon sa Ukraine. Ang malawakang pambobombang ito ay nag-iwan ng matinding pinsala sa mga infrastruktura at nagdulot ng malalim na dalamhati sa maraming pamayanan. Ang pinakamatinding trahedya sa magdamag na pag-ataking ito ay naganap sa maliit na baryo ng Radushne na matatagpuan sa rehiyon ng Dnipropetrovsk malapit sa Kryvyi Rih. Isang tuwirang pagtama ng balistikong missile ang tuluyang nagwasak sa tahanan ng pamilya Voronov kung saan 10 miyembro ng iisang pamilya, kabilang ang 7 bata, ang agad na nasawi o naipit sa ilalim ng mga gumuhong pader. Agad na umagaw sa pansin ng buong mundo ang nakakapanlumong pangyayaring ito dahil sa matinding epekto nito sa mga walang kalaban-lapang sibilyan. Ayon sa opisyal na pahayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, ang balistikong missile na ginamit sa pagwasak sa tahanan ng pamilya Voronov ay paunang tinatayang gawa sa North Korea o ipinagkaloob ng bansang iyon. Gayunman, nilinaw din ng pamahalaan ng Ukraine na ang pahayag na ito ay batay pa lamang sa paunang pagsusuri ng radar at impormasyong paniktik habang hinihintay pa ang formal na pagsusuring pansyensiya sa mga nakuhang bahagi ng missile. Ipinapakita ng pangyayaring ito ang lumalalim na pandaigdigang epekto ng tunggalian na umaabot na sa paggamit ng mga sandatang nagmula sa ibang bansa. Sa ulat na ito, tatalakayin natin ng masinsinan ang 3 pangunahing puntong naglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng digmaan. Una nating susuriin ang epekto ng pambobomba sa mga sibilyan sa Radushne, ang sinapit ng pamilya Voronov at ang pag-abot ng banta ng misail sa teritoryo ng Poland, isang kasapi ng NATO. Susunod nating susuriin ang mga ulat tungkol sa pagpuntirya ng Russia sa mga pasilidad ng teknolohiyang militar, gaya ng paggawaan ng mga drone sa Kyiv na pagmamay-ari ng isang kumpanyang Amerikano. Tatalakayin din natin sa huling bahagi ang tunay na kalagayan ng depensang panghimpapawid ng Ukraine laban sa iba't ibang uri ng sandata pati na ang mga kinakailangang pagpapatunay sa mga nakalap na ebidensya. Mahalagang maunawaan ng bawat isa ang buong konteksto ng mga pangyayaring ito upang makita ang tunay na sitwasyon sa larangan ng digmaan. Ipagpatuloy natin ang pagsusuri sa mga detalyeng nagmula sa mga opisyal na ulat at mga serbisyong pangkagipitan sa Ukraine. Upang mas maunawaan ang matinding pinsala sa Radushne, mahalagang tingnan ang mismong detalye ng insidenteng pumatay sa halos buong pamilya Voronov. Ang pamilya ay binubuo ng amang si Artem Voronov, 41 taong gulang, at ng inang si Olena Voronov, 41 taong gulang, kasama ang kanilang 10 anak at 3 apo. Noong gabi ng pag-atake, 10 miyembro ng pamilya ang nasa loob ng bahay nang tumama ang balistikong missile. Tuluyan nitong dinurog ang 2 pribadong gusali at nagdulot ng malaking pinsala sa 5 karatig bahay dahil sa lakas ng bugso ng pagsabog. Batay sa opisyal na datos mula sa State Emergency Service of Ukraine o DSNS at sa pahayag ng Defense Council ng Kryvyi Rih sa pamumuno ni Alexander Vilkul, formal nang nakumpirma ang pagkasawi ng amang si Artem, inang si Olena at 3 sa kanilang mga anak na sina Mark, 17 taong gulang, Azari Ilay, 11 taong gulang, at Emilia, 6 na taong gulang. Samantala, ang natitira pang 5 anak at ang kanilang 1 taon at 6 na buwang gulang na apo na si Artem ay itinuturing na ring nasawi matapos makatagpo ang mga tagasagip ng disipente bahagi ng katawan sa ilalim ng mga guho. Dahil sa matinding lakas ng pagsabog, kailangan pang masusing pagsusuri sa DNA at iba pang pagsusuring pansiyensiya upang formal na matukoy ang pagkakakilanlan ng natitirang mga labi. Hindi lamang sa Radushne nag-iwan ng bakas ng pagkawasak ang magdamag na pag-atake ng Russia. Maging ang kabisera ng Ukraine na Kyiv ay matinding nabulabog. Sa Kyiv, mahigit 56,000 katao ang nagtungo at nagtago sa mga himpilan ng tren sa ilalim ng lupa upang humanap ng kaligtasan habang nagpapatuloy ang mga pagsabog sa ibabaw ng lungsod. Bukod sa mga naitalang nasawi sa Kyiv, Poltava at Lviv, nawasak din sa pag-atake ang isang tanyag na pamilihan ng mga segunda manong kagamitan sa kabisera na nagdulot ng malaking pagkalugi sa mga lokal na tindero.
Sa gitna ng pagkawasak sa rehiyon ng Viv, may naitala rin ng mga otoridad na pambihirang pagkakaligtas. Isang 93 taong gulang na babae ang naiahon ng buhay ng mga tagasagip mula sa isang nawasak na 5 palapag na gusali. Ang mga impormasyong ito ay nagmula at pinagtibay ng mga ulat ng mga serbisyong pangkagipitan sa pangunguna ng opisyal ng DSNS na si Sergey Kovtoniuk. Kaugnay ng sandatang ginamit sa Radushne, inihayag ni Pangulong Zelensky na ang balistikong missile ay posibleng ginawa sa North Korea batay sa paunang pagsusuri ng paniktik militar ng Ukraine. Natukoy ng mga radar ng hukbong panghimpapawid ng Ukraine na ang dinaan ng landas at bilis ng missile ay tumutugma sa mga katangian ng KN-23 o KN-20 na mga balistikong missile na maikli ang naaabot na distansiya. Kilala ang mga sandatang ito sa paggamit ng halos balistikong landas at sa kakayahang magmaniobra sa huling bahagi ng paglipad upang makaiwas sa karaniwang mga sistemang panharang sa balistikong missile. Kung susuriin ang kabuuang kakayahan ng depensang panghimpapawid ng Ukraine sa magdamag na pag-atake, makikita ang malaking pagkakaiba sa antas ng tagumpay laban sa iba't ibang uri ng sandata. Sa kabuuang 284 drone at mga panlinlang na sasakyang panghimpapawid, 265 ang naharang ng Ukraine. Katumbas ito ng humigit kumulang 93.3 bahagdan ng tagumpay gamit ang mga pangkat na mabilis lumilipat ng pwesto at mga sistemang pandigmaang elektroniko. Nakapagtala rin ang Ukraine ng 88.5 bahagdan ng tagumpay laban sa mga missile na cruise matapos pabagsakin ng 54 sa 61, KH-101 at Kalibor. Subalit pagdating sa mga balistiko at panlaban sa barkong missile, isa lamang sa 13 sandatang inilunsad ang matagumpay na napabagsak, katumbas lamang ito ng humigit kumulang 7.7 bahagdan ng tagumpay. Ang napakababang kakayahang humarang sa mga balistikong missile ang pangunahing dahilan kung bakit nakalusot at nakapinsala ang mga ito sa humigit kumulang 20 lugar sa Ukraine. Dahil sa matinding kakulangang ito sa depensang panghimpapawid, muling nanawagan si Pangulong Zelensky sa mga kaalyadong bansa sa kanluran para sa karagdagang kagamitan. Kasunod ng kanyang pagpupulong kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos, hiniling ng Ukraine ang isang agarang pakete ng tulong para sa panahon ng taglamig na naglalaman ng 200 Patriot na missile na panharang. Bukod dito, formal ding tinalakay ang pagbibigay ng lisensiya upang magkasamang makagawa ang Ukraine ng mga Patriot na panharang, pati na ang teknikal na pakikipagtulungan upang baguhin ang ilang lokal na missile at magamit ang mga ito laban sa mga balistikong missile. Nilinaw din ng pamahalaan ng Ukraine na paunang pagsusuri pa lamang ang pahayag tungkol sa pinagmulan ng missile sa North Korea. Kasalukuyang sinusuri ng Security Service of Ukraine o SBU at ng Scientific Research Institute of Forensic Examination sa Kyiv ang mga nakuhang bahagi ng missile kabilang ang mga bahagi ng makina, uri ng metal at mga palatandaan ng pagkakagawa at pagkakasunod-sunod ng bilang. Gagamitin ang mga resulta ng pagsusuring ito upang makabuo ng formal na ulat na pansiyansiya na ihaharap sa pangkat ng United Nations na nangangasiwa sa pagsubaybay sa mga paglabag. Hindi lamang pinsala sa loob ng Ukraine ang iniwan ng magdamag na pag-atake, nagdulot din ito ng direktang epekto sa rehiyon matapos umabot ang isang missile sa teritoryo ng NATO. Isang Russian KH-101 na missile na cruise ang lumabag sa himpapawid ng Poland at bumagsak sa isang bukirin sa baryo ng Tarnawa, Colonia sa rehiyon ng Lublin Voivodeship. Ang lugar na ito ay humigit kumulang 80 hanggang 100 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. Nag-iwan ng pagbagsak ng missile sa Tarnawa, Colonia ng isang malaking hukay na umaabot sa humigit kumulang 10 metro ang lapad sa gitna ng bukirin. 2 kilometro lamang ang layo ng pinangyarihan ng pagbagsak mula sa mga pamayanang tinitirhan ng mga sibilyan, kaya nagdulot ito ng matinding takot sa mga lokal na residente. Ayon sa tala ng radar, pumasok ang missile sa himpapawid ng Poland bandang 3:40 ng madaling araw sa oras ng gitnang Europa at nanatili sa teritoryo ng bansa ng mahigit 7 minuto bago tuluyang bumagsak. Agad na nagpatawag ng pulong pangkagipitan si Punong Ministro Donald Tusk ng Poland kasama ang mga pinuno ng militar at mga diplomatang panlabas upang suriin ang insidente. Batay sa mga labi at pirasong natagpuan sa lugar, kinumpirma ni Tusk na ang bumagsak na sandata ay isang Russian KH-101 na missile na cruise. Gayunman, nilinaw ng punong ministro na walang palatanda ang sadyang pinuntirya ng pag-atake ang Poland o ang NATO. Ayon sa paunang pagsusuri ng militar ng Poland, maaaring dulot ng aberya sa paggabay, panghihimasok ng mga sistemang pandigmaang elektroniko
o pagkakamali sa pagtantiya ng landas ang pagpasok ng missile sa kanilang teritoryo habang tinatarget ng Russia ang Lviv at kanlurang Ukraine. Sa kabila nito, agad na nagpalipad ang Poland at NATO ng mga F-16 na eroplanong pandigma at mga sasakyang panghimpapawid na AWACS upang bantayan ang himpapawid. Sinabi ni Tusk na handa ang kanilang depensang panghimpapawid na pabagsakin ang missile kung nagpatuloy ito patungo sa mga pamayanan. Nagbunsod ang insidenteng ito ng mga konsultasyon sa ilalim ng Artikulo 4 sa loob ng Supreme Headquarters Allied Powers Europe ng NATO. Nagdulot din ito ng matinding pagtatalo sa mga kasapi ng alyansa kung dapat bang pahintulutan ang mga sistemang pandepensa sa Poland at Romania na humarang sa mga misal ng Russia habang nasa himpapawid pa lamang ng Ukraine, kung malinaw na patungo ang mga ito sa hangganan ng alyansa. Ipinapakita ng mga ganitong pangyayari kung gaano kalubha ang banta ng paglawak ng tunggalian sa buong Europa. Bukod sa mga tirahan at lugar na malapit sa hangganan, binigyang diin din sa mga pandaigdigang ulat ang direktang pag-atake ng Russia sa mga estratehikong pasilidad ng teknolohiyang militar sa Ukraine. Kinumpirma ng mga ulat mula sa The Guardian at Kyiv Post na isang balistikong missile ng Russia ang tumama at nagwasak sa isang pagawaan ng mga drone sa Kyiv. Ang pasilidad na ito ay pagmamay-ari ng Terminal Autonomy, isang kumpanyang gumagawa ng teknolohiyang pandepensa na nakarehistro sa estado ng Delaware sa Estados Unidos. Ito ang kauna-unahang naitalang insidente mula nang magsimula ang digmaan kung saan direktang pinunteriya at pinasabog ng Russia ang isang pasilidad sa Ukraine na pagmamay-ari ng isang kumpanyang Amerikano. Sa kabilang panig, formal ding inihayag ng Ministry of Defense ng Russia na layunin ng kanilang malawakang pag-atake na wasakin ang mga pasilidad ng industriya ng depensa, komunikasyong militar at mga sentrong pang-supply ng Ukraine. Kabilang sa kanilang binanggit na mga puntirya ang mga pagawaan ng FP-1 at FP-2 na mga drone na panalakay sa mga planta ng mayak at electrical technical. Mahalaga sa mga operasyon ng militar ng Ukraine ang pagkasira ng pagawaan ng Terminal Autonomy dahil sa uri ng teknolohiyang ginagawa rito. Kilala ang kumpanya sa paggawa ng mga sandatang palipad na matagal na umiikot bago sumalakay at mga drone na ginagabayan ng may mataas na katumpakan. Ang pangunahing katangian ng kanilang mga drone ay ang sistemang pangwakas na paggabay na gumagamit ng artipisyal na katalinuhan. Dahil dito, maaaring ipagpatuloy ng drone ang pag-atake kahit harangin o guluhin ng mga sistemang pandigmaang elektroniko ng Russia ang mga senyas ng radyo at GPS. Layunin ng pagpuntirya ng Russia sa mga pasilidad na ito na pilayin ang kakayahan ng Ukraine na maglunsad ng malalayo ang ganting atake gamit ang makabagong teknolohiya laban sa mga imbakan ng langis at mga puntiryang militar sa loob ng teritoryo ng Russia. Ang pagkawala ng ganitong linya ng produksyon ay isang malaking pagsubok sa supply ng Ukraine ng mga drone na kayang labanan ng panghihimasok sa kanilang mga senyas. Dahil dito, pinabilis ng Ukraine at ng mga kaalyado nito ang paglilipat ng mga linya ng produksyon sa mga pasilidad sa ilalim ng lupa o ang paghahati ng produksyon sa maliliit at magkakahiwalay na paggawaan upang makaiwas sa mga katulad na pag-atakeng panghimpapawid. Sa kabila ng mga ulat na ito, mahalagang tingnan ang mga puwang sa pagpapatunay ng mga impormasyong kasalukuyang inilalabas kaugnay na sinasabing missile mula sa North Korea na tumama sa Radushne, nananatiling nakabatay ang pahayag sa landas na natukoy ng radar at sa pahayag ni Pangulong Zelensky. Kailangan pa ang formal na pagsusuring pansyensiya sa mga nakuhang bahagi ng missile at pagsusuri sa DNA ng mga labi upang mapatunayan ang eksaktong pinagmula ng sandata at ang pagkakakilanlan ng mga nasawi. Pagdating naman sa nawasak na pagawaan ng Terminal Autonomy sa Kyiv, formal nang nakumpirma ang pagtama ng missile sa pasilidad. Subalit walang inilabas na opisyal na detalye ang kumpanya o ang Ministry of Defense ng Ukraine tungkol sa eksaktong antas ng pinsala sa operasyon o kung may mga tauhang nasawi sa loob. Ang kawalan ng malayang pagpasok sa pasilidad na may sensitibong gamit militar ay naglilimita sa pagsusuri sa tunay na epekto ng pag-atake sa kabuang produksyon ng mga drone ng Ukraine. Bukod dito, wala ring opisyal na tugon o paliwanag na inilabas ang mga pamahalaan ng North Korea at Russia tungkol sa partikular na paratang na gumamit ng missile mula sa North Korea sa pag-atake sa Radushne. Ipinapaalala ng kakulangan sa impormasyong ito na kailangang manatiling maingat sa pagtanggap ng mga paunang ulat habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Mahalaga ang malinaw na paghihiwalay sa mga katotohanang napatunayan na at sa mga pahayag na patuloy pang sinusuri upang mapanatili ang patas at walang kinikilingang pag-uulat.
Sa pagbubuod ng buong ulat, malinaw na ipinapakita ng magdamag na pambobomba noong Hulyo 30, 2026 ang dalawang pangunahing direksyon ng opensiba ng Russia. Sa isang panig, patuloy ang paggamit ng mga makabagong balistikong misail kabilang ang mga posibleng inangkat mula sa ibang bansa laban sa mga lugar na tinitirhan ng mga sibilyan. Nagdudulot ito ng matinding krisis para sa mga mamamayan gaya ng sinapit ng pamilya Voronov sa Radoshne. Sa kabilang panig, nakatuon din ang mga pag-atake sa pagwasak sa mga pasilidad ng industriya ng depensa at sa mga makabagong paggawaan ng drone ng Ukraine. Ipinakita rin ng pangyayaring ito ang malaking pagkakaiba sa kakayahan ng depensang panghimpapawid ng Ukraine. Mataas ang tagumpay nito laban sa mga drone at missile na cruise, ngunit nananatili itong lubhang mahina laban sa mga makabagong balistikong missile. Ang pagbagsak ng KH-101 sa teritoryo ng Poland ay muli namang nagbigay ng babala sa buong mundo tungkol sa tunay na panganib ng pag-abot ng digmaan sa mga kalapit na bansa at sa teritoryo ng NATO. Sa mga susunod na araw, may ilang mahalagang pangyayaring dapat nating subaybayan ng mabuti. Una rito ang ilalabas na opisyal na ulat ng SBU at ng mga institusyong nagsasagawa ng pagsusuring pansyensiya tungkol sa pagkakakilanlan at pinagmulan ng mga bahagi ng misail na natagpuan sa Radushne. Ang ulat na ito ang maaring magpatunay kung talagang gumamit ang Russia ng balistikong missile mula sa North Korea sa naturang pag-atake. Dapat din nating abangan ang mga susunod na hakbang ng NATO at ng pamahalaan ng Poland hinggil sa konsultasyon sa ilalim ng Artikulo 4 at sa posibleng pagbabago ng mga patakaran sa paggamit ng puwersa sa kanilang mga hangganan. Kasabay nito, patuloy nating babantayan ng tugon ng Estados Unidos sa kahilingan ng Ukraine para sa 300 Patriot na missile na panharang at ang pag-unlad ng planong lisensyadong magkasanib na paggawa ng mga kagamitang pandepensa. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating masusing pagsusuri sa mga pinakahuling balita at pangyayari sa buong mundo. Upang patuloy kayong makatanggap ng patas at napatunayang mga ulat tungkol sa pandaigdigang balita, pindutin ang pindutang like at mag-subscribe sa ating channel. Pindutin din ang kampana ng abiso upang agad kayong makatanggap ng paalala tungkol sa ating mga susunod na pagsusuri at ulat